Nasaktan nga ang anak ko ngayon guys at hindi nga ako pwedeng magalit dahil wala namang may gusto nung nangyari at aksidente lang talaga. At sa video na ito ay kukwento ko nga sa inyo yan. Hi everyone! So magandang umaga. Ivan! Good morning! Good morning Ivan! Ayan, naglalaro siya ngayon. Ha? So ngayon guys, maaga kaming nagising and habang nagtututbrush ako, binabantayan siya ng biyanan ko. Pero hindi pa rin talaga may iwasan yung mga aksidente. Kaya kanina binabantayan niya na naumpog daw. So ayan. Syempre hindi naman ako pwedeng magalit guys. Aksidente yon. So dumugo yung ngipin ng anak ko. Dalawa na nga lang yung ngipin niya dumugo. Habang nagtututbrush nga ako guys, ay pinabantay ko nga si Ivan sa biyanan ko. Pero ng pagkababa ko nga, ay may narinig nga akong malakas na iyak. At nataranta nga ako nang nakita ko nga si Ivan na dumudugo nga yung ngipin. Kaya naman ay dali-dali ko nga kinuha yung anak ko at minumog. Alam ko na nga yung nangyari guys at hindi ko na nga din sinisi ang biyanan ko dahil wala namang may gusto nang nangyari. Dahil nga sobra yung iyak niya, kaya naman ay nilalaro ko nga siya ngayon dito sa labas para nga kahit papaano ay makalimutan niya nga yung nangyari sa kanya. Hindi nga din maipaliwanag ng biyanan ko yung nararamdaman niya. Pero ang sabi ko sa kanya ay normal lang naman na masaktan yung bata. Kaya wag siya mag-alala dahil hindi naman ako galit. Sobrang makulit na rin kasi si Ivan ngayon guys. Kaya naman ang sabi namin sa isa't isa, kapag nga sila yung nakatoka sa pagbabantay kay Ivan ay dapat full focus talaga. Nang medyo makalimutan na nga ng anak ko yung nangyari sa kanya at tumahan na ay tsaka na nga ako pumasok sa loob at nagluto na nga ako ng pagkain niya. Hindi pa nga ako nakakabili ng high chair para sa baby ko. Kaya naman iinupo ko muna nga siya dito sa may stroller. Nung isang araw kasi guys ay kinuha si Ivan dito at dinala nga yung walker niya. Kaya naman ay nasa kabilang bahay. Kaya naman ito lang yung naging option ko. Binigyan ko muna nga siya ng snack na tinatawag nilang bungra. Pagkatapos ay niluto ko na nga yung homemade Cerelac dito. Kapag nga merong kinakain si Ivan ay behave na behave talaga siya. At uupo nga lang yan sa gilid. Magluto na tayo ng Cerelac ni Ivan guys. So, ito na, paubos na yung Cerelac na ginawa natin dati. Nung isang araw guys, dinala siya ni Shivam doon sa bahay nila. So, yung stroller niya, ay yung walker niya nasa bahay ni na Shivam. Nang matapos ko nga yung pagkain ni Ivan, ay pinalamig ko muna nga, dinala yung anak ko dito. Dumating na nga din yung nagde-deliver sa amin ng supply ng gatas at everyday nga ay nag-order kami sa kanya ng 3 litro. Yung binan ko nga ding lalaki guys ay hindi rin mapakali kapag nasasaktan nga si Ivan at ilang beses niya nga rin chinek ang ngipin nito. Syempre kapag apo ay talaga namang mahal na mahal na mga lolo at lola kaya naman ay hindi mo rin mawawala sa kanila yung pag-aalala. Kayo ba guys, kapag nga nasasaktan yung mga anak nyo, ano yung nagiging reaksyon nyo at paano nyo nga hinahandle yung sitwasyon? Inaaway nyo ba yung mga nagbabantay na hindi masyadong focus sa pagbabantay sa anak nyo o pinapabayaan nyo na lang?